May tatlong paraan para mapakancel yung Letter of Authority or LOA na na-receive nyo sa Bureau of Internal Revenue nang hindi naglalagay sa tax examiners or sa BIR officials. At yun po yung pag-aaralan natin ngayon. Okay? Let's start. Ito po yung itsura ng Letter of Authority na marireceive nyo po sa Bureau of Internal Revenue. So, pangalan niya po, title niya, Letter of Authority, pero ngayon po, meron na nakalagay dito dapat na full examination of books of accounts and other accounting records under po ng Revenue Memorandum Order Number 1, 2026. Ito yung old format pa na na-issue prior to 2026. Pero kung naka-receive na kayo ng Letter of Authority bago yung Revenue Memorandum Order Number 1, 2026 or before mag-start yung 2026, meron na kayong LOA na natanggap, ang nakalagay po dito, Letter of Authority pa lang. Wala pa yung full examination of books of accounts and other accounting records. However, kahit meron ng full examination of books of accounts and other accounting records na nakalagay sa LOA or wala, i-check nyo, number 1, yung jurisdiction. Hindi kasi lahat ng opisina ng Bureau of Internal Revenue ay pwedeng mag-audit sa ating mga taxpayers. Kami ay under ng jurisdiction ng Revenue Region Number 4, San Fernando, Pampanga. Under kami ng Revenue District Office Number 18, Zambales. Dati siyang Olongapo City, pero ngayon binago na ng BIR. RDO Number 18, Zambales. Nakikita niyo po yung jurisdiction dito sa itaas ng Letter of Authority. Nandito po sa taas, heading po ito, pero otherwise known as din ito sa practice na jurisdiction. So, ang nag-issue po sa inyo ng LOA ay Revenue Region Number 7A, Quezon City. Ito po yung issuance office na nag-issue ng LOA. Itong sa baba, Revenue District Number 38, North Quezon City. Ang tawag po dito ay Investigating Office. Okay? So, Republic of the Philippines, Department of Finance, Bureau of Internal Revenue, common na yan, given na yan, kahit hindi nyo na-check yan. Ang i-check nyo yung dalawa, itong Revenue Region, number 7A, Quezon City, yun yung issuing office, yun yung nag-issue ng Letter of Authority. Pangalawa, Revenue District number 38, North Quezon City, ang tawag dito ay Investigating Office, meaning to say, ito yung magkakonduct ng tax audit and examination sa inyong company's books of accounts and other accounting records. Okay? Ngayon, ito bang Revenue Region Number 7A, Quezon City, ay may jurisdiction sa inyo? Tingnan nyo yung Certificate of Registration nyo. Under ba kayo ng Revenue Region Number 7A, Quezon City? Kasi hindi kayo pwedeng i-audit ng ibang revenue region. Kasi wala silang jurisdiction. Okay? Ito, under ba kayo ng Revenue District Number 38, North Quezon City? I-check nyo yung Certificate of Registration nyo kung saan kayo nakaregister. Kasi hindi kayo pwedeng i-audit ng RDO number 35, 36, 37, 39 other than the RDO kung saan kayo nakaregister. Okay? Ngayon, meron tayong napakancel, meron tayong natulungang taxpayer na nag-consult sa atin. Natulungan po natin siya na i-cancel yung kanilang letter of authority na natanggap sa Bureau of Internal Revenue noong 2021. Okay? So, galing po ito sa Revenue Region Number 7A, Quezon City din, at from the Regional Director Office. So, galing po ito sa Revenue Region Number 7A, Quezon City, galing po sa opisina ng Regional Director. Okay? Tingnan po natin dito. Madam, this refers to your letter dated November 16, 2021. So, in other words, hindi po mapapakancel ang LOA kung hindi ka susulat. Kung hindi ka po magpo-protest. Okay? Hindi siya automatic canceled. Dapat magpo-protest ka, mag-file ka ng reklamo or protest sa opisina ng Regional Director kung sino man yung nag-issue ng Letter of Authority, which we received on December 10, 2021. Relative to the issued electronic Letter of Authority, binura po natin, per Letter of Authority number dated June 28, 2021 for taxable year 2019, requesting for the speedy disposition of your audit case. Please be informed that your request has been processed, hence the audit investigation under Office Audit section of the Assessment Division, this region, has been cancelled. Pirmado po siya ng Regional Director. So, na-cancel po yung Letter of Authority na in-issue ng Regional Director. Kasi ang nag-audit ay Assessment Division, Office Audit Section.
Makikita nyo yan, sabi ko nga dito sa heading. Sino yung nag-audit sa inyo? Sino yung investigating office? Kasi minsan, ang nag-issue ng letter of authority, regional director, under po ng revenue region, pero yung investigating office dito sa baba ay hindi RDO, hindi Revenue District Office, kundi Assessment Division. Ngayon, yung Assessment Division, meron niyang threshold. Meron siyang revenue or sales threshold na 10 million pababa, ito lang yung taxpayers na i-audit mo. Ang tawag doon is Small Business Audit. Nagbaba yung BIR ng Revenue Memorandum Order Number 32, Series of 2018 as amended na. Marami na nag-amend doon. Pero check nyo na lang kung ano yung mga amendments doon sa Revenue Memorandum Order Number 32, 2018. Nandun yung sales threshold ng Assessment Division Audit. Ang tawag doon ay Small Audit, Small Business Audit. So, 10 million pababa, Revenue Region Number 7A, example, ito lang yung audit ng Assessment Division. Ito yung threshold, ito yung kanyang jurisdiction, sa madaling salita. Ito yung jurisdiction ng Assessment Division na i-audit lang. Yung mga taxpayers under Revenue Region na may 10 million pababa. Ibig sabihin, kung mag-iisip tayo, kahit hindi explain ng taga-BIR, kung more than 10 million yung sales ninyo under po ng Revenue Region Number 7A in our example, hindi kayo pwedeng i-audit ng Assessment Division. Wala siyang jurisdiction. Kasi ang jurisdiction niya ay may sales threshold 10 million pababa. Pero kung inisyuhan ka ng letter of authority ng regional director, makikita nyo naman dito kung sino yung nag-issue ng LOA. Ang tawag po dito ay issuing office. Tapos makikita nyo sa bandang baba yung investigating office. Ang nakalagay ay Assessment Division. E-check nyo kung within ba kayo ng threshold. Kung pasok ba kayo sa sales threshold na under po ng jurisdiction ng Assessment Division. Kasi may per revenue region, may kanya-kanya pong sales threshold, hindi pare-parehas. E-check nyo na lang po yung Revenue Memorandum Order Number 32, 2018 na amiendahan na as amended. Marami na pong amendment doon. 2025, if I'm not mistaken, meron ng amendment. Nababago yung kanyang sales threshold sa madaling salita. Ngayon, ang nangyayari dito sa taxpayer na na-cancel natin yung LOA kasi connect natin, example lang, more than 10 million yung kanyang annual sales 2019, ay hindi siya pasok doon sa jurisdiction ng investigating office ng Assessment Division. Kaya yung nangyari dito sa letter ng regional director na kinancel yung LOA ng taxpayer kasi yung wala pong jurisdiction yung Assessment Division dito sa taxpayer. Kasi yung sales niya na covered ng taxable year 2019 ay more than 10 million. Example lang po yung 10 million kasi di ko nakabisado. Yung sales threshold ng Revenue Region Number 7A ay more than the sales threshold provided by our law as issued by the Office of the Commissioner of Internal Revenue. Ang tawag kasi doon ay Small Business Audit or Small Audit. Binaba ng former Commissioner Dulay, Sir Dulay, noong 2018 under po ng RMO 32 2018 pero check nyo yung mga amendments na. Okay? So, walang jurisdiction sa madaling salita, walang power, authority, and jurisdiction. Mag-conduct ng audit yung Assessment Division sa isang taxpayer, therefore, napakancel natin siya. Natulungan pa natin yung taxpayer na mapakancel yung letter of authority niya. Ngayon, ano magiging effects kapag napakancel yung letter of authority? Number 1 dyan, syempre, wala na mag-audit sa inyo. No LOA, no audit. So, pag napakancel yung LOA, hindi na po tuloy yung tax audit sa inyo ng Bureau of Internal Revenue. Pangalawa, pag wala ng LOA, wala ng audit, wala ng assessment. Okay? So, wala na pong assessment na i-issue yung BIR sa inyo. Kasi wala pong LOA. Walang LOA, walang audit, walang assessment. Therefore, wala kayong babayaran kahit singkong duling sa Bureau of Internal Revenue. Pag napakancel nyo po yung letter of authority na in-issue sa inyo ng LOA, ng legal, in accordance with our law na hindi naglalagay. Pangatlo is, syempre malalaman na ng BIR na itong taxpayer ay educated. So, educated ka pala kasi nagpo-file ka ng protest, alam mo yung rights mo bilang taxpayer. Na wala pala silang jurisdiction pero nag-i-issue sila ng LOA. Bakit pala ganun, sir? Alam pala nila na wala silang jurisdiction yung Assessment Division doon sa taxpayer. Ba't sila nag-i-issue ng LOA? Kasi hindi po perfecto yung mga tao sa Bureau of Internal Revenue. Okay? So, hindi po namin sinisiraan yung mga taga-BIR, yung opisina ng Regional Director, pati po yung Assessment Division, kahit anong opisina ng BIR, hindi po namin sinisiraan. Okay?
hindi po sila perpekto. Katulad nating mga taxpayer, nagkakamali tayo, nagkakaroon tayo ng violations, may penalties tayo, hindi tayo perpekto, hindi rin po sila perpekto. Kaya dapat i-check nyo yung letter of authority nyo kung naaayon ba sa batas yung issuance ng letter of authority ng BIR authorized revenue official. Ang nag-i-issue naman ng letter of authority ay regional director under po ng revenue region cases. Usually regional director. Pero hindi naman regional director mismo yung nag-audit, nag-authorize lang siya. So yung authorize niya dito, example, Revenue District Office number 38, North Quezon City. Ito yung investigating office. Pero check nyo kung under nga kayo ng RDO number 38, North Quezon City. Okay naman, kung assessment division yung nag-audit sa inyo, i-check nyo nga yung sales threshold. Kung pasok ba kayo dun sa sales threshold para i-audit kayo ng assessment division. Kasi mayroong sales threshold ang assessment division para mag-conduct ng audit sa inyo. Ang tawag kasi doon is small business audit. Pag beyond kayo ng sales threshold, hindi dapat kayo i-audit ng assessment division. Therefore, pwede nyo mapakancel yung LOA. Katulad na nangyari po dito, napakancel natin yung LOA, natulungan po natin yung taxpayer na nag-consult sa atin ng legal. Okay? So una, no LOA, no audit, wala na mag-audit sa inyo. Pangalawa, wala nang assessment kasi nga wala nag-audit, walang LOA, wala pong assessment na ibibigay sa inyo. Pangatlo, syempre tatandaan na kayo ng BIR, ng Revenue Region, Regional Director, kung sino man yung nag-audit sa inyo, RDO nyo, na educated kayo na hindi kayo pwedeng basta-basta issuean na lang ng LOA. Okay? Kasi yung mga taxpayers na naglalagay, nag-under the table, syempre tinatandaan din sila na naglalagay sila. Yung mga naglalagay, nag-under the table, taon-taon yan, merong letter of authority. Hindi pa tapos yung audit, itong example, 2024, mag-i-issue sila ng panibagong letter of authority for 2025 kasi ikaw naglalagay ka. Ibig sabihin, merong nahihita sa'yo. Okay? Merong nagagatas sa'yo para kang milking cow. Yung mga taxpayers na naglalagay at nag-under the table sa mga tax examiners at sa mga BIR revenue official, kung sino man yan. Okay? Pero kung nagpo-protest ka, ina-exercise mo yung rights mo, matatandaan ka din ng opisina ng Regional Director and other offices of the BIR. Pero tatandaan ka nila bilang educated taxpayer because you know your rights. And pwede mo mapakancel yung letter of authority, even the assessment, at pwede ka pa mag-file ng reklamo sa opisina ng Commissioner of Internal Revenue pag may nakita kang violations ng revenue officer, group supervisor, o kaya ng regional director, pwede mo sila mapadismiss o pwede silang masuspend sa kanilang trabaho. So, yung mga ganong taxpayer, iniiwasan nyo ng opisina ng ibang BIR offices para hindi sila mapahamak. So, dito, ang balita ko sa taxpayer na to, hindi naman siya in-issue ng LOA kasi pag nakapakancel natin yung LOA, ang remedy ng BIR, pwede sila mag-issue ng panibagong LOA. Pero, baka mapakancel ulit kung merong defects, kung meron tayong makitang other errors. Kasi hindi lang naman jurisdiction yung error na pwede nating invoke para mapakancel yung letter of authority. So, iniiwasan nga nila yung mga taxpayers na educated. Okay? So, number 1 is jurisdiction. Pangalawa, signatory. Signatory. Sino po ba yung pipirma ng letter of authority? So, balik tayo dito sa example ng letter of authority. Usually, ang pumipirma nga ng letter of authority, electronic letter of authority, ay itong regional director. Yan. Sino ba si regional director? Hindi mo naman siya kapitbahay, hindi mo siya kakilala. So, hindi mo alam kung ano yung pangalan niya sa madaling salita. Tama po ba? So, pupunta ka po dito sa BIR website. Ito po yung BIR website. At click nyo lang po itong About Us. At click nyo po itong Transparency Seal. Ayan po. Click nyo lang po yung BIR Officials. Other BIR Officials. Tapos, scroll down lang nyo lang po. Hanapin nyo yung revenue region nyo. In this case, in our example, revenue region number 7A, Quezon City. Ito po yun. At ang regional director po ngayon, currently, as of June 28, 2026, the date of the shooting of our ETC video, is si Mr. Eric P. Gesto. So, magtataka ka. Bakit magkaiba yung pumirma ng LOA mo, regional director, dito sa regional director na nasa BIR website? So, example lang po natin to. Talagang magkaiba to kasi
2021 pa itong LOA na to. Ngayon 2026 na, malamang bago na. Pero currently, kung just in case makareceive ka ng LOA, check nyo yung signatory, si Regional Director na napumirma electronically sa LOA, dito sa Regional Director na nasa BIR website. Kung hindi sila magkaparehas, pwede mo i-file to ng protest kasi walang authority yung pumirma ng LOA mo. Kasi dito sa BIR website, magkaiba yung Regional Director. Okay? Next, yung nangyayari pa sa practice, hindi Regional Director yung pumipirma. Minsan naka-encounter na tayo, nag-consult sa atin, ang pumirma dito sa LOA ay si Assistant Regional Director, tapos OIC pa. Yung OIC or not, OIC, Assistant Regional Director, ay meron bang authority para mag-issue at pumirma ng letter of authority? Kasi kapag pumirma dito, ibig sabihin sila yung nag-issue ng letter of authority. Ang Regional Director meron under po ng Section 10 ng ating Tax Code. Nakikita nyo rin yan sa Revenue Memorandum Order Number 44, Series of 2010. Authorized BIR official po ang Regional Director under Revenue Region Cases mag-issue ng LOA. However, what if hindi po Regional Director yung designation ng pumirma? Yun nga, naka-encounter nga tayo na nag-consult sa atin, Assistant Regional Director, tapos OIC pa. Generally, wala po. Wala pong authority, power, and jurisdiction yung Assistant Regional Director mag-issue ng letter of authority sa mga taxpayers. So, ba't pa sila nag-i-issue, sir, kung wala naman pala silang authority? Pwede kasi sila magkaroon ng authority kapag binigyan sila ng Commissioner of Internal Revenue ng power, authority, and jurisdiction. Ang tawag po doon under our tax code ay delegation. Kasi ang may power po to conduct tax assessment and audit sa mga taxpayer is yung Commissioner of Internal Revenue under Section 6A ng ating tax code. Pero pwede niyang i-delegate yon. Pwede niyang i-delegate sa mga BIR official. Dine-delegate niya yon using the Revenue Delegation Authority Order. Yung RDAO na tinatawag. Sa practice, ang tawag namin doon RDAO. Revenue Delegation Authority Order. Saan ko makikita yun, sir? Dito po sa BIR website. Punta ulit kayo sa BIR website. Ito yung most common website na binibisita nating mga taxpayer. Check nyo po tong tax information and regulations. Tapos click nyo po tong revenue issuances. Tapos baba lang po. Ito po makikita nyo sa bandang baba. Revenue Delegation of Authority Orders RDAO. Click nyo po yung 2026, 2025. Depende kung kailan po in-issue yung LOA. Example po, 2026 tayo. Ayan po. Yan. Makikita nyo po dito, delegation of authority to sign decisions or delegation of authority to sign letter of authority in view of the travel, approved travel nitong regional director or in view of medical absences. Depende kung ano yung reason ng regional director kung bakit siya absent. So, dinedelegate ng commissioner sa assistant regional director yung authority mag-issue ng LOA kapag absent or wala yung regional director. Example po dito, tingnan po natin. Meron bang assistant regional director o wala naman? Tingnan po natin dito, wala naman. Pwede dito, in-authorize niya po yung Chief Assessment Division kasi wala yung regional director ng Revenue Region Number 17. Pwede po yung Chief Assessment Division, depending kung sino yung authorized ni Commissioner of Internal Revenue using the RDAO, yung Revenue Delegation of Authority Order. Assistant Regional Director. Mukhang wala naman dito. So, hanapin nyo po dito. So, let's say, wala sir, kasi ang in-authorize si Chief Assessment Division. Example lang Pero ang pumirma sir ng LOA namin ay si Assistant Regional Director OIC. Pero chinek nga namin sir, yung sabi mo, check namin signatory sa RDAO. Wala sir. Paano yan? O di kung wala pong authority, power, and jurisdiction, sa madaling salita, yung Assistant Regional Director mag-issue ng LOA sa inyo. And therefore, void po yun. Mabovoid nyo yung letter of authority not by going to the office of the Assistant Regional Director and confronting him, nagagalit ka verbally na i-cancel niya yon. No. Susulat ka. You will write back. Okay? So, you will write back citing the Section 10 of our tax code na may kapangyarihan na mag-authorize
ang may kapangyarihan na mag-issue ng letter of authority under revenue region cases ay regional director. Tapos wala naman sa RDAW yung kanyang authority under ng Commissioner of Internal Revenue delegation, wala rin. So pwede mo mapakancel yung LOA just in case yung pumirma dito ay other than the regional director na wala namang authority under RDAW. Okay? So, number 1, jurisdiction. Number 2, signatory. Okay? Paliwanag po ba? Ngayon, meron tayo sa practice nag-consult sa atin. Ang pumirma nga ng LOA niya ay Assistant Regional Director. Nung chinek namin dun sa RDAW, dun sa BIR website, wala ngang authority yung Assistant Regional Director mag-issue ng letter of authority na yon. So, tinulungan natin yung taxpayer mag-protest to cancel the LOA. Pero hindi na bumalik sa akin yung taxpayer, hindi na nag-follow up. Pag ganung mga nangyari, kapag di nagpa-follow up yung taxpayers after consultation sa atin, ang suspetsa ka nun, baka inoperan siya ng mas maliit na halaga para mapakancel na yung kanyang LOA ng nagbabribe naman, pero mas maliit naman. Siguro ganun nangyari kasi di na nag-follow up sa atin yung taxpayer. Pero hindi namin sinasuggest na mag-bribe ka nga kahit under the table no, kahit magkano no. Kasi once na nag-bribe ka, nag-under the table ka, issuean ka ulit ng LOA ng BIR kasi meron kang binibigay, merong nagagatas sa iyo, taxpayer. Okay? So, number 1, jurisdiction check. Number 2, check the signatory. Only the regional director ang merong power, authority, and jurisdiction to issue LOA under Section 10 ng ating tax code and under po ng Revenue Memorandum Order Number 44, 2010. Other BIR official like the Chief Assessment Division, Assistant Regional Director, kung sino man yung BIR official na yan, dapat meron muna silang Revenue Delegation of Authority Order or RDAW. Check nyo po sa BIR website, ito pong RDAW kung meron po sila. Okay? Kung wala po, ang pumirma sa inyo dito ay Chief Assessment Division, pero wala naman siya ditong RDAW, pwede nyo po mapakancel yung inyong letter of authority. Ngayon, pag po-protest nyo yan doon sa opisina na ng Office ng Commissioner of Internal Revenue. Tapos copy-furnish mo lang yung office ng regional director. Kala ko ba, sir, sa regional director mo i-address yung LOA na protest mo? Oo nga, kaya lang nga absent ka yung regional director. Kanino ka magpo-protest? I-absent ka yung regional director. Kanino ka magpo-protest kung absent yung regional director? So, pag ganyan yung case, ang sinasuggest namin, file ka ng protest doon sa opisina ng Commissioner of Internal Revenue, copy-furnish lang yung office ng regional director kapag nandyan na siya, pero copy-furnish lang siya. Pero copy-furnish din yung opisina ng Department of Finance Secretary. Kasi ito yung opisina ng Bureau of Internal Revenue, CIR, ito yung DOF Secretary, mas mataas sa kanila. Okay? So, kung may mga ganyang issue, dapat natin i-inform yung mga higher BIR authorities and DOF Secretary. Kasi meron tayong irregularity, merong unlawful activity na nangyayari sa issuance ng letter of authority kasi nag-i-issue sila ng LOA kahit walang LOA, ay kahit wala silang authority. Wala silang power, authority, and jurisdiction. So, number 1 is jurisdiction to cancel your letter of authority without bribing. Number 2 is signatory, check the signatory. Pangatlo, nakaramihan na hindi to alam. I'm sure kasi nagbabasa naman tayo ng Facebook group, tapos yung mga kanilang suggestion, recommendations, o kaya nagbabasa rin tayo ng mga online na articles about the BIR Tax Audit Investigation and Assessment, pero karamihan hindi ito natatakel. Manual, written, characters, whether alphabet or numerical, any notation, or erasure. Tatlo. Manually, handwritten character, alphabetical man yan or numerical, notation, yung mga symbols, triangle, circle, check mark, stars, na manually handwritten. Pangatlo, yung erasure, just in case may erasure, binura yung date. Binura ng correction tape, tapos pinatungan ng kung ano-ano. Ay, hindi pa. Ay, wala pala akong authority, sabi nila dito. Okay, Assistant Regional Director ako, wala pala akong authority. Okay, burahin natin. Tapos papalitan na, susulatan nila ng handwritten regional director, tapos papapirmahan sa regional director. Mali po yun. So, check po natin dito sa Revenue Memorandum Order Number 44, 2010.
Ito po yung Revenue Memorandum Order Number 44/2010 dated May 12, 2010. Dito po nagsimula yung electronic issuance of the letter of authority. Panahon po to ni former Commissioner Joel L. Tan Torres. Panahon ni ERAP administration kung hindi ako nagkakamali. So dito nagsimula yung issuance ng electronic letter of authority kasi hindi na po pwede yung manual na signature, hindi pwede yung manual handwritten, no. Sinabi po dito sa section 3, features of the electronic letter of authority, number 6. Any, kahit ano sa Tagalog, manually written character, alphabetical or numeric, notation, i-search nyo yung notation, sinearch nyo yung notation para siyang symbols other than alphabetical or numeric na character. Yun yung mga symbols, circles, checkmark, triangles, stars, other than alphabetical tsaka numerical characters. Erasure, shall. Sa batas, ang ibig sabihin ng shall, mandatory. Render, the LOA or LA, invalid. Sa madaling salita, i-check nyo yung letter of authority nyo from top to bottom kung meron bang nakalagay na manually written character na alphabetical or numeric. Next, notation, any notation, checkmark, triangle. Una is the manually written character, whether ballpen or lapis man yan, alphabetical man yan, or numeric, kahit number 1 lang yung sinulat. Okay, number 2, kaya letter A, isang letter A lang. Tapos merong notation, yun yung mga symbols natin. Kaya naman merong erasure. Kasi sabi niya dito, any manually written character, notation, or erasure. Kapag meron po, pwede nyo pong mapa-invalid or mapa-void yung letter of authority na na-receive nyo. Example. Ito po yung letter of authority example na merong, charan, checkmark. May checkmark po dito, checkmark beside the taxpayer authorized representative signature over printed name at another checkmark dito sa date. Maliwanag po dito yung Revenue Memorandum Order Number 44/2010. Hindi po pwedeng merong manually written character, alphabetical, numeric. Hindi naman siya alphabetical, hindi naman siya numeric. Hindi siya letter A, B, C, D, E, F, G. Hindi rin naman siya numeric. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ano siya? Notation. I-search nyo yung notation sa internet at ang lalabas doon yung checkmark. Qualified yung checkmark. Ngayon, bakit niya lalagyan ng checkmark? Kasi sabi niyang revenue officer, dito daw ako pumirma, kaya nilagyan niya ng checkmark. Wala pong ganun. Wala pong ganung rules. Maliwanag naman dito na signature over printed name, hindi mo kailangan lagyan ng checkmark. Kasi nga signature over printed name. Nababasa naman siya. So, hindi kailangan lagyan ng revenue officer or tax examiner ng checkmark dito to signify na dito dapat pipirma at dito lalagyan ng date ng taxpayer. Mali po yun. So, in that case, pwede niyo pong mapa-invalid or mapa-void itong letter of authority na may ganitong mga symbols or notations, o kaya naman may erasure, o kaya naman merong alphabetical or numeric, manually handwritten or manually written. Pwede niyo po siya may pa-invalid. I-invoke niyo po itong Revenue Memorandum Order Number 44/2010, Section 3, Number 6. Ang sabi po dito, shall render the LOA o LA invalid. LA, letter of authority, LOA, letter of authority, ELA, electronic letter of authority, pare-parehas lang po yun ang ibig sabihin. Okay? Ngayon, meron nga tayo isang taxpayer na nag-consult sa atin, ganyan nangyari. And currently, meron din isa, dalawa na sila. Nung una, tinulungan nga natin mapakancel yung kanyang LOA kasi nga in-invoke natin tong Revenue Memorandum Order Number 44/2010. At malaki naman yung chance na mapapakancel yung LOA niya dahil under Revenue Memorandum Order Number 44/2010 nga, invalid na siya. Pero nga, sinabi nga sa kanya, nung nag-file ng protest, after mag-file ng protest na yun, after mag-consult sa atin, kinausap daw siya ng tax examiner, at anong nangyari, parang inoperan siya na mas mababa na lagay or bribe, extortion, para mapakancel yung LOA aside from the notation dun sa LOA na na-receive niya from the Bureau of Internal Revenue. So wala naman ang magagawa doon kasi decision pa rin yung taxpayer. Taxpayer pa rin ang masusunod at the end of the day.
Ngayon, currently, meron din tayo isang taxpayer, same case. Currently. Pero hindi sa kanya to Ibang LOA to. Example lang po natin to. Ganon din po, merong checkmark dito sa may tabi ng taxpayer authorized representative, signature over printed name, tapos meron din ditong date. Ngayon, i-check nyo sa inyo kasi hindi naman lahat ng LOA pinapakonsult sa atin. Nakikinig kayo, nag-aaral tayo. I-check nyo from bottom from top up hanggang bottom ng LOA. I-check nyo baka merong bura, merong erasure, o merong sulat, manually written character, whether alphabetical or numeric. Tapos okay na merong notation kasi itong signature electronic din yan, hindi pwedeng manual signature yan, electronic signature yan. Tapos ito merong notation o baka may ibang sulat dito na wala naman dapat kasi electronic itong letter of authority, ito ay piniprint lang, tapos wala na dapat ibang sulat diyan, manual written character. Check nyo from top to bottom. Pag meron, pwede nyo siya may pa-invalid, pero hindi siya may invalid kung hindi ka magpo-protest. So magpa-file ka pa rin na protest sa opisina ng Regional Director, copy furnish yung opisina ng Commissioner of Internal Revenue, tsaka Department of Finance Secretary para ma-inform sila ng irregularities or unlawful activities in the issuance of the letter of authority. Para magkaroon din ng ngipin yung protest mo na ipapasa mo sa opisina ng Regional Director. Because in our experience, hindi ini-entertain yung protest ng taxpayer kung hindi mo ika-copy furnish yung opisina ng Commissioner of Internal Revenue or CIR, tsaka Department of Finance Secretary or DOF. Kasi ang ginagawa ng higher authorities, CIR, tsaka DOF Secretary, ibinababa nila yan. So, binababa nila yan doon sa Regional Director. Sabihin nila, may sumulat sa kanilang taxpayer, may ganito, may problema, aksyonan mo yan. So, aksyonan ngayon yan ng Regional Director. Okay? Ganun ang purpose ng copy furnish ng letter of protest na sinasubmit natin in practice after mag-consult natin yung taxpayer. So, una, para mapakancel natin yung letter of authority na natanggap ng company ninyo ay kayo mismo, individual taxpayer, sole proprietor, na hindi po nagbabribe, check nyo yung jurisdiction. Pangalawa, check nyo yung signatory kung meron bang power, authority, and jurisdiction yung pumirma ng letter of authority. And pangatlo, check nyo yung from top to bottom kung meron bang erasure, meron bang manually handwritten character, alphabetical or numeric, or merong any kind of notation. Pwede nyo mapakancel yung letter of authority na ibinigay sa inyo ng BIR na hindi naglalagay. E paano yun, sir? Pag napakancel namin yung LOA, syempre, masaya kami. Mag-issue ba yung BIR na panibagong LOA? Possible. Possible yan, but in practice, based doon sa mga taxpayers na nalalaman natin na napapakancel yung kanilang LOA, hindi na nag-i-issue na panibagong LOA yung BIR. Sabi ko nga, kasi yung mga taxpayers na educated, iniiwasan niya ng BIR. Kasi yung mga BIR na corrupt, hindi ko naman sinasabing lahat, or mga extortionists, yung mga gusto lang talagang mangikil sa mga taxpayers, wala silang mapapala sa mga taxpayers na educated kasi hindi naman naglalagay yung mga yun. Alam nila yung rights nila, alam nila yung rights nila under LOA, alam nila yung rights nila under audit, alam nila yung rights nila under assessment. So, pwede nila invoke yung rights nila, pwede nila mapakancel yung letter of authority, yung assessment, at pwede pang mapahamak yung revenue officer and group supervisor, including the regional director, kasi mali-mali nga yung kanilang audit na ginagawa sa taxpayer. So, hindi ka na nila i-audit pa. Hindi na sila audit mag-i-issue ng LOA. Pero hindi yun guaranteed na hindi ka na kagad i-issue ng LOA. But in practice, ganun nga nangyayari sa mga taxpayers na nalalaman natin na napapakancel yung kanilang letter of authority. Hindi na sila nabibigyan ng panibagong letter of authority or LOA. Kasi nga, nagka-copy furnish tayo doon sa higher BIR authorities and DOF secretary. So, nalalaman nila na merong irregularities, merong unlawful activities, maaaring masuspend or madismiss yung involved na revenue officer, group supervisor, including the regional director. Okay? So maraming salamat po sa inyo lahat. Sana marami ka natutunan sa ating topic na ngayon, 3 ways to cancel your letter of authority without bribing. And kung gusto niyo may tutulong sa inyo, gusto niyo ng consultation, pwede tayo mag-consult online through Zoom, pwede naman face-to-face, check natin yung LOA niyo kung pwede mapa-cancel or yung assessment ninyo kung meron kayong problema, pwede namin kayo tulungan. Visit our website, marklordbumagat.com, or you may message us on our Facebook page, Accounting Tutorial Center, for further details about our tax consultation. Pwede tayo mag-consult online para hindi na tayo magkikita pa kung saan. Okay? Maraming salamat po.
My name is Mark Jordan Bumagat, your RWB teacher, na lagi pa nagsasabing, be educated po and you will be empowered. Kita-kits po tayo sa mga other helpful HTC videos natin. Follow and subscribe now for future tax updates. Bye-bye! Thank you po!